Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Pipila ka lugar sa Mandaue, Cebu City ug Talisay City gibahaan. Probinsya sa Negros Oriental gipaubos sa state of calamity. Leyte National High School sa Tacloban City nakadawat og online shooting threat. Maayong hapon, ako si Luan Nerondina. Gibahaan ang pipila ka bahin sa Metro Cebu human sa kusog nga pagbunok sa uwan kaganihang udto. Mandaue City lakip sab sa nakasinati niini sa pipila nila ka mga lugar. Aniya ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, Luan, lakip ang Mandaue City sinakasinati sa halapan nga pagbaha karong adlaw. Aminado hino ng mga opisyales nga kung itandi kaniadto doon na kuno'y kalambuan sa sitwasyon sa dakbayan. Sukad buntag pa lang na sinati ang pag-uwan-uwan sa dakong bahin sa Metro Cebu, lakip na sa Mandaue City. Padung udto na dihang nibundak ang kusog nga uwan. Daling nakabaha sa pipila ka lugar. Usa niini sa highway sa Barangay Tipolo nga daling nisaka ang level sa tubig. Mabantayan nga makaagira gihapon ang mga sakyanan sa tunga nga lane lang nagsubay. Matod sa City Hall, nagpadayon pa ang pagtrabaho sa drainage system sa dapit ug silingang lugar. Matod sa mayor, 55% na nga natapos ang proyekto sa Tipolo. Hangyo man atong DP na kung mahimo within the year, masulbad na diha. Again, manage your expectation lang yun ta. No, na kung karon di yun magian, mas paspas na mo subside ang kining flood waters. Kung tanawin ninyo globally, wala man siguro dagkong syudad nga walay baha, no? Kung uwan bisan pagaling mga first world cities. Ang importante ang management ba, dali siya mo drain o dili siya taas kaayo nga dangerous sa safety. Pasado alas 12 kaganihang udto, kinisab ang sitwasyon sa baha sa Maydan AS Fortuna nga matod sa mga opisyales, mubaha man gihapon apan mas dali kuno mahubas. Gihimug-atan sa syudad, padayon ang mga declogging operations nga gihimo aron mas maarang-arang ang suliran sa baha. Ubang area sa city, continuous man ang atong declogging sa atong engineering team. No, sige matag declogging. Bisa pag wala pa uwan, sige tag declogging. Sa pag nakinindot nga drainage system na kay mga imbornal, kung maklag up na siya sa basura, usaka mo gyud ang tubig or mo slow down. Mubaha gyud ta, mo awas gina sa mga daan. Luan hangtod ning mga orasa nagpadayon ang pag-uwan-uwan sa dakong bahin dinhi sa Metro Cebu sama ni atong nahimutangan karon dinhi sa apas sa Cebu City sa dakong parte dinhi sa dakbayan o sa mga kasilinganan ng mga LGUs pabilinta nga gihabulan sa baga kaayo nga dag-om. Luan, Daghang salamat, Nico Sereno. Pipila ka mga lugar sa Cebu City ang gibaha karong hapon human nakasinati og kusog nga pagbunok sa uwan kaganihang udto. Nasusama og dagat kining daan sa MJ Cuenco ug sa mga sudlunon nga daan sumpay niini. Tungod sa baha adunay mga sakyanan ang napagngan. Samtang kining usa ka nagpakabana nga lalaki nisung gayud sa baha aron makuha ang mga nibara nga basura sa drainage. Nasinati usab ang pagbaha sa atubangan sa Tejero Elementary School. Ang uban sa mga tao sa tunga na sa daan miagi sa kahadlok nga mabuwasot kun diha daplin sa daan muagi. Samtang kining mga bata nga bisan pag halos tagahawak ang baha, misungasong. Ang uban nga padung trabaho kay di kalabang sa baha, gi-rescue sa BFP Cebu City Fire Volunteers. Ang maong mga pagbaha resulta sa pag-awas sa sapa, sama na lang dinhi sa sapang dako. Samtang nasinati usab ang pagbaha sa Nasiti Talamban. Naka-standby na sa mga lugar nga posibleng mubaha ang mga taga-Action Agad team sa Talisay City ning kalit nga pagbunok sa uwan. Ang report ni Femari Dumabo. Sama na lang sa pagbundak sa kusog nga uwan nga nasinati gahapon sa hapon, diin nakasinati man og pagbaha ang National Highway sa Barangay Linaw, Talisay City, apan sud lang sa 30 minutos. Mato ni Gary Tugunon, Pangulo sa Action Agad Team, nga miabot sa tuhod ang baha sa daan sa Barangay Linaw, pasado alas 5 gahapon sa hapon. Miabag usab ang taga DPWH sa paghabwa sa mga basura nga nakabara sa drainage nga mo'y hinungdan sa pagbaha. Ug sud lang sa 30 minutos, nahubas ang maong baha.
Samtang sa Barangay Bulacau nga sagad bahaon kaniadto. Ug gibantayan sa taga-action agad team, gingong nakatabang ang pagdugang og culvert aron mapugngan ang pagbaha. Hinungdan nga way na sinating baha. Okupado yun naman yan. Daghan sa kita request bitaw sa mga silting nato niya. Ang ubasa na itong personil na sa yung mga daghan sa mga request na tono niya. Kuha na, mauna mo. Ako na lang silang inundaan nga, largo na lang yun magbulakaw or linaw kung nanayuan na dako. Kini mong basura mo gini siya hinungdan sa pag-plug up sa atong drainage system unya. Kinsa may magsuffer kita ra gihapon, so be responsible lang kita. Matag basura nga atong ilabay, dako na siya impact sa ato ang kalikupan nato. Nakalerto na usab ang mga personnel sa Talisay City Disaster o sa kabarangayan. Nagbantay sa kasapaan ug kabaybayunan. Lakip sa giandam ang mga ekipo nga gamiton sa mga emergencies. Sa DPWH nga Nobel Zone naman yun ang areas. So ang kato lang kung dako gid siya, at least mapaybaw na gyudaan tungod na ato ang mga barangay nga nagbutang na gyud og early warning system. Wala hinuoy mga natala nga nakalas o naangol sa natalang pagbaha sa Talisay City. Oban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gipaubo sa state of calamity ang lalawigan sa Negros Oriental human atakiha sa mga dangan nga gitawag og red striped soft scale insect o RSSI ang katubhan sa tibok Negros Island region. Si Femery Dumabok sa report. Sa data sa Sugar Regulatory Administration kun SRA, mukapin na sa 78,000 ka ektarya ang naigo sa dangan nga RSSI sa tibuok NIR. Sa Negros Oriental lang, nakatala og halos 17,000 ka ektarya ang naigo sa dangan nga miresulta sa pagkamatay sa katubhan. Subay ni inigyawang ni Governor Manuel Chaco Zagarbarya sa Negros Oriental Provincial Board nga ideklarar ang lalawigan sa state of calamity. Sa regular session kagahapon, gipasar sa Provincial Board ang resolusyon nga nagpailawom sa tibuok lalawigan sa state of calamity. Gipasabot ni Provincial Board Member Woodrow Makiling nga ang deklarasyon gitumong aron magamit ang tipik sa 30% nga Quick Response Fund gikan sa 5% nga Calamity Fund sa Kapitulyo aron itabang sa mga mag-uumang apektado sa dangan. Gamiton unya kini sa pagpalit og pesticide ug cash assistance sa mga mag-uuma sa katubhan. Nagpatim nagkaanak kayo. So nagkatay nila kung may problema sa probinsya bilang gobernador para magamit niya ang iyang Quick Response Fund. So mo to niyang sa panlalawigan kagahapon na i-declare ang probinsya sa state of calamity. Ang pagpaubo sa state of calamity subay sa hangyo sa National Congress of Union in the Sugar Industry of the Philippines, Trade Union Congress of the Philippines. Sa ilang open letter, gipadayag sa mga sakop sa nakusip TUCP nga inay aerial spraying ang ipahigayon sa katubhan, mas maayong direct cash assistance ug ang science-based RSSI mitigation ang ipahigayon sa lalawigan. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Hingpit ng nasiradan ug nasimento ang gilungagang parte sa drainage line sa Purok Kawayanan, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City nga gireklamo sa mga residente sa dapit tungod sa mga nagbabag nga kabilya. Gipadangat ni Fe Sumagang sa Balitang Bisdak ang iyang panawagan ngadto kang Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Aho Chan ug Mayor Cindy Kim Chan nga unta maaghat niini ang kontraktor nga matrabaho sa labing daling panahon ang gilungagang parte sa drainage line kay delikado kaayo nga matusok ang mga muagi nga mga motorista sa dapit ug ang mga bata nga magdagandagan. Ang gireklamong parte natunong man sa gamayng iskina nga mo'y agianan sa mga residente sa Purok Kawayanan paingon sa S. Osmeña Street. Human mabalita sa Balitang Bisdak ang panawagan ni Sumagang, gilihok gilayon kini sa kontraktor. Wa na'y mga kabilya nga nagbabag sa ilang agianan ug nasemento na ang naasoy parte sa drainage line nga gilungagan. Ako kayong pasalamat sa Balitang Bisdak ug ni Ma'am Luan May Rondina nga iyang gibalita pag July 16 about sa problema sa among drainage. Ako kayong pasalamat nga na-aksyonan yun dayon. Pag-uli na ko gikan sa trabaho pagka July 18 alas 5 sa hapon pag-uli na ko nahuman yun dayon.
Makig-coordinate sa chairperson sa Committee on Transportation sa Lapu-Lapu City Council ang pangu sa City Traffic Management System kon CTMS aron makasugod na sila pag-operate batok modified muffler. Ani ang report. Human madawat sa City Traffic Management System kon CTMS ang 20 ka mga decibel meters nga gihatag sa Lapu-Lapu City Government, giswayan gilayon nila kini paggamit subay sa unsay nalatid sa Republic Act 4136 batok sa modified mufflers. Gamit ang 36 inches nga folder nga giporma og triangle aron makuha ang 0.5 meters nga distansya o 45 degrees angle, giswayan nila pagkuha ang gikusgon sa tingog sa tambutso sa duha ka motorsiklo. Una nilang giswayan ang usa ka scooter nga original ang muffler. Dayon gisunod ang laing motorsiklo nga modified ang muffler. Mato ni Mario Napoli, pangu sa CTMS, nga unang higayon nilang nakahupot sa maong ekipo busa buot niyang maorient gayud ang tanan nilang mga traffic enforcers kung unsaon nila kini pag-operate. Amugi sukayan katong 45 degrees nga angle. Epektibo siya, ma'am. I think siguro magamit na naman ko kung na may operations. Samtang naglaraw karon si Napoli nga makig-coordinate kang Lapu-Lapu City Councilor Joseph Pangatungan, chair sa Committee on Transportation, aron maamendahan ang ordinansa batok Bora-Bora nga napasar sa City Council niadtong 2016. Base sa naasong ordinansa, gidili ang paggamit og motor vehicle nga ang exhaust system mubuga og sobra sa 80 decibels sa distansya nga 10 meters. Apan sa nasudnong balaod, partikular na sa Republic Act 4136, 99 decibel ang allowable limit. Siguro, dili sa may karon magpa mo operation, but siguro pag agad sa may sa unsa nga ordinansa nga itakdo gyud sa national law. Kay lisod man sad og magka-conflict ba? Base usab sa Anti-Bora-Bora Ordinance sa Lapu-Lapu City, 1,000 pesos ang penalty sa first offense, samtang 3,000 pesos o confiscation sa driver's license sa second offense, o 5,000 pesos o confiscation sa driver's license sa third offense. Apan sa kasamtangan, walay personnel sa CTMS ang deputize sa LTO. Mas maayo gyud nga deputize ang atong mga traffic enforcer o para kung panaglitan mo mo operasyon na taning mga kining decibel kining Bora-Bora kay kulay daghan na kay reklamo na kana saba. Samtang mato ni Police Lieutenant Colonel Ardulito Cabagnot, Deputy City Director for Operations sa Lapu-Lapu City Police Office, nga taud-taud na silang nakaduso og request ngadto sa LTO aron mapaubos sa deputization seminar ang mga personnel sa Traffic Enforcement Unit. Lakip ang mga sakop sa TEU sa nahatagan usab og 20 ka decibel meters sa Lapu-Lapu City Government. O kung sa mga possible nga violation nga pwede na mo hatag through citation. Kaya pagkakaroon man god, di pa man god may kahatag og TOP considering na wa pa gyud makuani may og deputation gikan sa LTO. Samtang gamiton usab sa City Treasurer's Office ang duha ka mga decibel meters nga gihatag kanila kung ugaling adunay mga reklamo batok sa mga patigayon nga saba kaayo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Nag-allocate og pondo ang Mandaue City aron ma-integrate sa basic solid waste management concepts o kining hustong paglabay sa basura sa leksyon sa mga bata sa eskwelahan sa Dakbayan. Ang report ni Nico Sereno. Kung isyu sa hustong paglabay sa basura ug ang mga epekto ni ini sa katilingban, sama sa daling pagbaha nga masinati, kung dautan ang panahon, wala makalingkawas ug apektado sab kaayo ning maong mga suliran ang highly urbanized city sama sa Mandaue. Gani may mga mitumaw nga isyu kabahin sa waste management ug mga hagit nga giatubang ni ini. Kini ang rason nganong gusto ang syudad nga mapasabot ug matudlo ang sakto sa mga kabataan. Sa sesyon sa Konseho sa Mandaue, naaprubahan na on third reading ang ordinansa kabahin ni ini. Giawhag sa syudad ang DepEd sa pagpaimplementar ug pagpatudlo ni ini sa mga kabataan sa eskwelahan pa lang. Gitumong kini aron masilsil kanila ang sakto ug mabatasan ang hustong paglabay sa mga basura. Gi-push na ito because
solid waste and how we handle solid waste is it's a community problem, di ba? And it all depends on our culture and habit. We have seen other countries and other places, like for example, you go to Japan, wala yung makita ang basura there because inculcated ko na siya nga from the children to the adults on how you handle your waste, how you minimize, reduce. Subay sa ordinansa, mutagana ang syudad og 5 million pesos nga pondo magamit para sa production sa mga materials aron ipaapil sa leksyon sa mga estudyante sa public schools. Private schools are encouraged. But eventually, if the Department of Education decides to make it a national subject, I mean a subject to be included in all the tertiary or primary and secondary schools, then apil na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Nadakpan kining 31 anyos nga lalaki nga gipasangin lang nangawat og bag sa mga nangligo sa dagat sa barangay Kabiangon, lungsod sa Pinamungahan kagahapon, July 20. Ang suspitsado mao si alias Edmond, 31 anyos, taga lungsod sa Aluginsan. Samtang ang mga biktima mao sila ang managhigala nga sila si Francis, 21 anyos, Jeremy, 19 anyos ug Michael, 23 anyos, mga mulupyo sa Barangay Bunga, Toledo City. Sa investigasyon sa Pinamungahan Municipal Police Station, nangaligo og dagat sa public beach sa Barangay Kabiangon ang mga biktima. Samtang nangaligo sila, gipahimuslan sa sospek ang kahigayunan ug gikuha niini ang itom nga belt bag nga gibitay sa mangrove tree. Sulod sa maong bag ang mga cellular phones nga mobalor tanan sa dulan 25,000 pesos. Daling nisibat dayon ang sospek padung sa Kabiangon Elementary School. Nakabantay ang mga biktima kinsa dali usab nga nakagukod ug nakapangayo og tabang. Sa tabang sa mga tao sa lugar nasikop ang kawatan ug nabawi ra ang mga cellphones. Tukmang kaso ang ipasaka. Mahapuso atong sayran ang kahimtang karon sa usa sa mga barangay nga grabing naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog sa nakalabay tuig pinaagi ni ining report. Usa-usab ang barangay Binabag sa mga barangay sa Bugo City nga nakabsan og daghang kinabuhi atol sa pagtayog. 11 ka mga residente sa dapit ang nakalas tungod sa rock slide. Usa kanila ang 17 anyos nga si Lady Jane Itang kinsa nakagawas na unta sa ilang panimay. Apan isud pagbalik, humaniya masayri nga wa pa makagawas ang iyang mga ginikanan ug ang iyang wa pay tuig nga manghod. Nasalbar niya ang iyang mga ginikanan ug ang iyang manghod apan naabdan si Lady Jane sa dakong bato nga nisangpot sa pagkakutlo sa iyang kinabuhi. Kay gideklarar na sa LGU nga no-build zone ang naasong purok sa barangay Binabag, kasamtangan sila karong gi-relocate sa Luna nga iya sa barangay Kapitan diin gipadata-datahan lang usab kanila. Mga pobre gin in town kay mi didto ma'am, nangobra in town mi asyenda, so naglisod hantod karon ma'am, naglisod pagid in town mi barog sa among tagsa ka mga balay. Kini day inyong ipatukod? Kani ako ma'am kay inutang in town ni ma'am. Nangutang kasagaran just mga tao diri ma'am nga nagkuan, nagbarog sa ilang kagalingon, nangutang in town kaaron makabarog. Ubay-ubay kanila, hinay-hinay nang nakapabarog sa ilang mga panimay nga matud sa mga residente, kasagaran sa ilang nadawat nga mga dapat sa panimay, hinabang gikan sa mga pribadong sektor. Kung makakita ka karon President Bongbong Marcos nga unta, matanawan ninyo ang among lugar dire sa Binabag, Bugo City, o lantaw nimo ang among kahimtang dire sa katong after sa linog. Ang pamilya ni Lady Jane nakapabarog na usab sa ilang panimay sa dapit. Inanay man silang nakabarog pagbalik sa nawa nilang Pinoyanan ug mga butang apan naglisod pa sila pagdawat sa nadangatan ni Lady Jane. Okay naman tayo kaluyan po sa Ginoo ma'am kay gabayan po naman sa pag-ampo. Pero makuan na mo. Makuan sa gyud namo ba siya? Mamis po namo. Kay dagkuan babaya mi ma'am nagbuwan-buwan. Nagbuwan-buwan pa mis menteryo. Giswayan unta sa Balitang Bisdak News Team pagkuha ang habig ni Bugo City Mayor Mayel Martinez kabahin sa relief efforts nga gihimo sa lokal nga kagamhanan lakip na sa mga tabang
nga nadawat sa LGU gikan sa nasudnong kagamhanan ug sa mga pribadong sektor apan nagdumili kini pagatubang kanamo. Gibalikan sa news team ang gimontar kaniadto nga tent city apan nahawa na ang dapit. Wala usay mga opisyal sa lungsod ang nihatag og katin-awan kung kanus kini nahipos ug kung pila tanan sa mga apektadong residente ang nagpabilin paghihapon sa mga tent hangtod karon. Uban ni Godfrey Rilien. Ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo. Pagpanghulga sa mga eskwelahan nagpadayon. Kagabi nakadawat og online shooting threat ang Leyte National High School. Sa mensahe may pahibaw ang wa pa mailing sender nga 4 ngadto sa 5 ka mga individual ang mosulod sa mong eskwelahan nga nahimutang sa Tacloban City. Magdala matod pa sila og armas ug giingong target ang mga estudyante sa grade 8 ug grade 9. Human madawat ang hulga alas 11 kagabi, daling mi-coordinate sa otoridad ang tagduma sa eskwelahan aron masusi kung unsa katinuod ang maong hulga. Apan sukwahi sa gibuhat sa mga eskwelahan nga nakadawat og hulga, ning higayuna wala sila mopatuman og class suspension. Sa official statement sa Schools Division Superintendent sa Tacloban City, Sherlita Palma, iyang gikonpermar ang nadawat nga threat dungan sa pagkondenar sa mihimo niini. Apan human sa pagtimbang-timbang og koordinasyon sa kapulisan, nahukman sa Division Office nga dili ikanselar ang klase. Taliwa niini, sub-sub ang monitoring sa mga otoridad sulod sa maong eskwelahan. Leyte National High School ang 12 eskwelahan sa Tacloban City ug bisan sa Eastern Visayas Region nga adunay moabot sa 8,000 ka mga estudyante. Marami ring mga estudyante ang pinauwi, sinundo ng mga parents nila. And we understand that one. Pero ginagawa naman natin lahat ng paraan para ma-secure ang mga estudyante. Ang purpose natin kung bakit hindi tayo nag-suspend kasi hindi tayo palagi ganun ang action natin, no? Pag may nare-receive tayong threat. Pag palagi na lang tayo nagsususpend ng klase, no? Ano na lang ang mangyayari sa learning ng mga bata. So, usa sa mga rason sa padayong pagpanghawod sa The Master Cutter sa ratings niini sa telebisyon ug sa Netflix ang duha ka mga character nga gida sa duha ka mga bisdak nga sila si Shuvi Etrata ug Charlie Fleming. Atong tan-awon ang mga gipaambit nga istorya sa duha ka mga bisdak beauties pinaagi niini report. Basta Bisaya basta napat diri sa Manila, madam niyo makita kag Bisaya kag murayog kag karagani nice sense of freedom. Ginawa ko Bisaya ka pwede na magturya. Dayag ang closeness nila ni Shuvi Etrata ug Charlie Fleming off-cam dihang nahinabi sila sa balitang bisdak ning Bag-ulang. Parehong Bisaya ug parehong kalog ang duha. Matod nila ni Shuvi ug Charlie, opposite ang ilang personality sa gida nila nga mga character sa The Master Cutter. Busad akong hagit kini alang kanila. Boyish ang character ni Carla nga gida ni Charlie. Samtang usa ka palaban nga probinsyana nga adunay sikretong dakong pagbati kang atoy, si Tonet ang character nga gida ni Shuvi. I have vanity po talaga. Mega perfectionist din ako. Kaya pag-abot sa sakya, ako na siyang katanggalon, good na ako. For the sake of my character and for my work talaga. Same yung personality, karang bubbly, medyo OA, yung Bisaya ba siya, so same na same. Pero when it comes to guys, madam, no, I'm not like that. Matod ni Shuvi usa ka dakong opportunity nga gihatag kaniya sa GMA ang makauban sa serye ang kapuso primetime king nga si Dingdong Dantes. For example, ng mga sinas kang duulan ng ginawa, alam, mag-toothbrush yung ko, alam, limaw, niya, kanang, anong gani ka, ba ulaw, ganinay kauwaw ba sa ako ang end, nga, di sa ko mapauwawan ba, kay syempre, star na ba lagi na si Kuya Dingdong, o niya, given a chance lang nga, magka-on the set, ming duha, sobrang nagyo kay ko kakulba. Karon nga nang hinunga-tunga na ang serye, unsa pa kaha ang mga angayang atangan sa mga kapuso viewers? Reyna. So kaning second half, mag-expect gyud na mas intense gyud ni siya. Yes. Kay mas nanood ni siya, yes. Akyat na siya. Papunta na tayo sa exciting part. Exactly. Marami pa tayong aabang kung paano magmamature, kung paano siya makikita, kung paano niya mahahanap yung
totoo niyang magulang kung paano si Atoy at si Audrey mahanap yung yung sarili nila. Kung mahanap ba naiinis ako. Naiinis ako kasi parang si Tonet. Uban ni Clans Gabutin, Ogrod Prado, Luan Merondina, Balitang Misdak. Gitimaan sa Mandaue City ang National Disability Rights Week. Sa pagbukas sa simana, gisugdan ang mga kalihukan subay niini. Usa ka programa ang gihimo kundiin gitunol ang nagkadiyang mga prosthetics sa lain-laing mga beneficiaries aron makatabang kanila. Pipila sa ilang mga sakop, mipakita usab sa ilang mga talento, pinaagi sa lain-laing performances. Gipasalig sa syudad ang padayong pagsuporta sa ilang sektor. Pipila ka oras sa wa pagipatuman ang mega oil price hike, mga gasolinahan sa Tagbilaran City gilinyahan sa mga motorista. Lakip niini ang CPG Avenue diin nakita ang taas nga linya sa mga sakyanan. Kiniusab ang nasinati sa CPG East Avenue. Wala panumbalinga sa mga motorista ang kataas sa linya, makapatubilang sa di pa muumento ang presyo sa mga petroleum products. Karong adlaw, misaka og kapin sa 10 pesos ang matag litro sa diesel ug kapin sa 3 pesos ang matag litro sa gasolina. Motorcycle rider nga gikan nag-inom og ilimnong makahubog, na disgrasya human ni bangga dinhi sa likod sa wing van kining motorsiklo nga matod sa City Toda gimaneho sa usa ka hubog. Nahitabo ang disgrasya sa Cebu South Coastal Road sa may eskina Rabaya, Talisay City. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan gainom ang driver uban sa iyang mga higala didto sa Minglanilla ug paingon na unta mo pauli sa Lapu-Lapu City. Apan midumbol sa truck paghiabot sa lugar. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda nga saysay sa driver sa truck nga padung mukunong sila ni adtong tumura kay naka-stop signal ang traffic light. Apan kalit lang may paka ang luyong bahin sa gimaneho niyang truck. Daling gida ang rider sa Tambalanan. Gipahibaw sa City Toda nga 16 na ang nakalas sa Talisay City karong tuiga human malambigit sa disgrasya. Pipila kanila nakainom og ilimnong makahubog. Initial investigation sa diyang giatiman ni siya diha mismo sa ospital nga gikan sila nga nag-inom dito sa Minglanilla unya dayong pauli pingon sa Lapu-Lapu mga motorista kay sagad sa mga panghitabo naagid sa gabi alas 10 ngadto nas kadlawon. So sagad sa ma-involve sa disgrasya pulos gyud nakainom. Unya sagad pod sa mga nangamatay pulos pod nakainom ang mga na-involve. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way gidapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.